Paano ba nagsimula ang World War I? Isang araw ng taginit sa lungsod ng Sarajevo. Tahimik ang mga kalsada. Maririnig lang ang tunog ng karwahe at kampana ng simbahan. Pero sa bawat anino, may nag-aabang. Hunyo 28, 1914. Isang bala lang ang magpapabago sa kasaysayan ng mundo. Ang lalaking nasa kotse ay si Archduke Franz Ferdinand, tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary. Kasama niya ang asawa niyang si Sophie, isang biyahe para batiin ang mga sundalo sa Bosnia. Pero para sa mga Serbiano, ang bisitang ito ay paalala ng pananakop. Sa dilim, 6 na kabataang revolusyonaryo mula sa grupong Black Hand, lahat handang mamatay para sa kalayaan ng Serbia. Habang dumadaan ang convoy, hinagisan ng isa sa kanila ng granada ang sasakyan, pero mabilis itong itinabig ng Archduke. Tumalbog sa likuran at doon sumabog. Nasugatan ang mga gwardya pero nakaligtas ang mag-asawa. Nagpatuloy sila sa biyahe papuntang City Hall. Doon, ang Archduke ay nanginginig sa galit. Pero pinili niya pa din na dalawin ang mga nasugatan. Isang desisyong magtatakda sa kanyang kapalaran. Sa kabilang kanto, isang binatang gutom, Gavrilo Princip. Akala niya tapos na ang misyon hanggang sa huminto ang kotse ng Archduke. Sa mismong harapan niya, 2 putok. Isa kay Sophie, isa kay Franz Ferdinand. At sa sandaling iyon, sumabog ang kasaysayan. Sa Vienna, nagalit ang pamahalaan ng Austria-Hungary. Sinisi ang Serbia at nagdeklara ng gera. Pero may kakampi ang Serbia, Russia, nakasama din ng France at Britain. Habang ang Germany naman ay pumanig sa Austria. Sa loob lang ng ilang araw, ang maliit na gulo sa Balkans naging digmaang pandaigdig. Sa sumunod na 4 na taon, mahigit 16 na milyon ang namatay. 4 na imperyo ang gumuho, Austria-Hungary, Germany, Russia at Ottoman.